ulap ng alikabok, parang paunang babala na hindi. Magiging madali ang misyon na ito. Ilang sandali pa, kumilos ang kalabang sniper at agad na napabagsak ang isang sundalong naka-duty. Mula iyon sa likuran ko. Agad akong nagpalit ng pwesto, itinaas ang binoculars at sinuyod ang paligid. May napansin akong maliit na tolda sa layong halos 1,700 metro. Doon siya malamang nakapwesto. Napakalayo ng target. Kahit para sa isang bihasa, halos imposible lalo na't malakas ang hangin. Sa scope ko, bahagya ko lang makita ang kanyang anyo. Habang inaayos ko ang tutok ko, pinigilan ako ng kasama ko. Delikado raw, punong-puno ng kalaban ang gusali sa ibaba. Isang putok lang, malalaman na nila kung nasaan kami. Pero sa mismong sandaling iyon, nakita kong itinutok na niya ang baril sa isa na namang sundalo. Wala na akong oras magdalawang isip. Huminga ako ng malalim at pinakawalan ng putok. Tumahak ang bala sa napakalayong distansya at tumama. Natapos din sa wakas ang matagal naming laban. Ngunit kapalit nito nalantad ang aming kinaroroonan. Mula sa iba't ibang direksyon, nagsulputan ang mga kalaban. 4 lang kami laban sa napakarami. Bawat isa na mapabagsak namin parang may 10 kapalit na sumusuko. Nang halos wala na kaming bala, biglang lumakas ang bagyo ng alikabok at nilamo ng buong paligid. Sinamantala namin ang pagkakataon. Bumaba, kami mula sa bubong at tumakbo sa gitna, halos wala nang makita. Sa tamang oras dumating ang tubo. Nakasakay kami sa sasakyan sa huling segundo bago kami tuluyang mapaligiran. Hindi pa tapos ang laban sa digmaan, pero pinili ko nang umalis. Mas pinili kong iligtas ang pamilyang muntik ko nang mawala. Pagbalik ko sa normal na buhay, dala ko pa rin ang ingay ng putukan at sigaw ng labanan. Araw-araw parang bumabalik ang lahat sa isip ko. Isang hapon, habang may simpleng salusalo kasama ang mga kapitbahay, napansin ko ang isang batang nakikipaglaro sa isang aso. Maya-maya bigla itong itinulak ng aso at natumba ang bata. Biglang nadapa ang bata ng itinulak. Siya ng aso at agad nitong dinilaan.